po ang bawat isa na tumayo at tayo po'y manalangin. Panginoong Yesus, pinupuri ka namin at pinapasalamatan ka namin, Lord, sa oras at araw na ibinigay mo sa amin. Maraming salamat, Panginoon, sa ibinigay mo sa aming oras upang makapagbigay kami ng papuri at pagsamba sa inyong banal na harapan. Lord, sa mga oras po na to, dumudulog po kami sa inyong banal na harapan na siyasatin mo pong puso't isipan ng bawat isa. Ikaw, Panginoon, ang mangusap, Lord God, sa mga oras na ito. Ikaw, Panginoon, ang maging sentro ng pagbibigay ng papuri at pagsamba sa inyo, Lord God. Lord, dalangin ko po na ihanda mo ang puso't isipan ng bawat isa upang ikaw lamang, Panginoon, ang tumimo sa puso't isipan, Lord God. Dalangin din namin, Panginoon, ang mga pagkakasala na nagawa namin, hayagman, Panginoon, o lihim. Ikaw, Panginoon, ang patuloy na maglinis sa amin at gawin mo kaming karapat-dapat, O Diyos, sa inyong banal na harapan upang sambahin ka. Lord, binabalik po namin sa iyo lahat ng papuri at pagsamba. Ikaw ang tunay na madakila at maitaas, Lord God. Sa iyo po ang lahat ng papuri at pagsamba. In Jesus' name we pray. Amen. Manatili pong nakatayo ang bawat isa para sa ating praise and worship. Kahit medyo masama ang panahon, ay pinagtipon-tipon tayo ng Panginoon sa bahay-sambahan niya. Habang inaawit natin to, pwede po natin kamayan ang ating mga kapatiran. Pwede po tayong umikot. Atin po silang batiin. Halina't sama-sama, purihin natin siya. Halina't sama-sama, awitan natin siya. Ipalakpak ang iyong kamay, itaas at ikaw ay lahat ay magsabing Diyos ay buhay. Halina't sama-sama, purihin natin siya. Halina't sama-sama, awitan natin siya. Ipalakpak ang iyong kamay, itaas at ikaw ay lahat ay magsabi Diyos ay buhay.
Jesucristo, kami ay sama-sama sumasamba sa'yo. Kami ay sama-sama sumasamba sa'yo. Kami ay sama-sama sumasamba sa'yo. Hallelujah! Tunay na napakasarap magpuri sa Panginoon na sama-sama tayong lahat. At dito sa church, we are one family. No, sa bawat isa sa atin, noong kabataan pa namin, we found a family in this church. Kami converted kami, pero naranasan namin sa iglesyang ito kung paano magkaroon ng isang bagong pamilya. Kung makikita nyo, sila Pastor Ferd, si Pastor Larry, si Pastor Joseph, si Kirby, kung paano parang magkakapatid ang mga yan, na nasubaybayan ng mga matatanda dito sa iglesia, kung paano lumago ang mga kabataang ito bilang pamilya dito sa church na ito. At dahil dito, patuloy nating awitan papurihan ng ating Panginoon dahil wala siyang katulad mula noon, ngayon at magpakailanman. Wala kang katulad,
aming buhay. Galak na di napaparang, pumapawi ng lahat kong agam-agam. Sa'yo ang papuri at karangalan, wala kang katulad, oh Diyos. Wala kang katulad, oh Diyos. Wala kang katulad, oh Diyos. Wala kang katulad, wala nang higit sa'yo. Wala kang katulad, wala nang papantay sa'yo. Ikaw ang Diyos noong pa man, maging ngayon at kailanman. Sa habang panahon, wala kang katulad. Awitin ko man lahat ng awit sa mundo, di kayang ilarawan ng kadakilaan mo. Kulang ang lahat ng tula, kulang maging mga salita upang ihayag ang kabutihan mo. Wala kang katulad, wala nang hihigit sa'yo. Wala kang katulad, wala nang papantay sa'yo. Ikaw ang Diyos noong pa man, maging ngayon at kailanman. Sa habang panahon, wala kang katulad, oh Panginoon, wala kang katulad. Wala nang higit sa'yo. Wala kang katulad, wala nang papantay sa'yo. Ikaw ang Diyos noong pa man, maging ngayon at kailanman. Sa habang panahon, wala kang katulad. Sa habang panahon, 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 wala kang katulad. Oh yes, Lord, wala kang katulad, Panginoon. At dahil doon, we are in awe, Panginoon, sa iyo. Maraming salamat po sa maraming tao dito sa mundo. Pinili mo kami na makasama mo ngayon sa pagsamba sa iyo. Salamat po, Panginoon, dahil dinala mo kami sa iglesyang ito. Binigyan mo kami ng pamilya, Panginoon, kasama ang aming mga kapatiran dito. At sa paraang ganoong, Panginoon, anumang daanan namin, anumang maging suliranin namin sa aming buhay, isang ngiti lang ng kapatiran namin, Panginoon, ay naiibsad. Dahil nandoon ka, alam namin, Panginoon, na kasama ka namin, Panginoon. And we thank you, Lord God. We praise you, O Lord God. Lahat ng papuri at pasasalamat ay tanging para lamang sa iyo. Maraming salamat po. Ito po ang aming dalangin. In Jesus Christ's name we pray. Amen, amen, and amen. Po, sama-sama po tayong manalangin. Kasama po natin ating mga kapatid na patuloy na nagbabalik ng kanilang pasasalamat papuri sa Panginoon.
Dakilang Diyos na aming Ama, pinupuri ka po namin sa umagang ito. Patuloy po kaming nagpapasalamat sa iyong kabutihan. Salamat po, Panginoon, sa panibagong taon na iyo pong dinagdag sa aming buhay. Salamat po dahil alam po namin na ikaw ang siyang gumabay, nanguna, nagbigay ng kalakasan, Panginoon, sa bawat araw na aming pong pinagdaanan. Salamat po sa panibagong taon. Hayaan mo, Lord, at dalayan po namin na punuin mo po ng pagtatagumpay ang bawat araw sa aming buhay. Nagpapasalamat din kami, Panginoon, sa panibagong anniversary ng kasal ng mag-asawa, Lord. Putuloy na samahan mo po sila kung paano mo po sila pinagtagumpay sa isang taong kanila pong pinagdaanan. Ikaw ang patuloy na sumama sa kanila. Patuloy na bigyan mo po sila ng katapatan sa isa't isa, sa kanila pong mga relasyon. At ikaw po ang patuloy na manguna sa bawat desisyon na kanila pong gagawin para sa kanilang pamilya. Pagpalain mo po ang kanilang pagsasama at ikaw po ang patuloy na mapapurihan nila, Panginoon, sa kanilang buhay. Nagpapasalamat din ka, Panginoon, sa kagalingan na iyong pinagkaloob sa paghipo mo, Panginoon, sa aming lupang katawan upang maranasan namin ang kagalingan, ang kalakasan, Panginoon, sa aming buhay. Nagpapasalamat din kami, Panginoon, sa pag-iingat mo, sa paggabay mo, Panginoon, sa aming pagpasok, sa school, maging sa trabaho, Panginoon, maging sa aming pong paglalakbay sa ibang mga lugar. Salamat po sa iyong protection, sa guidance mo, Panginoon. Tunay na napakabuti mo at patuloy po naming nararanasan ng iyong pag-iingat. Nagpapasalamat din kami, Panginoon, sa aming mga answered prayer, mga panalangin namin na inilapit namin sa iyo. Salamat, Panginoon, dahil in perfect time ay sinagot mo po ang aming panalangin. Tunay nga na ikaw ay tapat sa iyong mga pangako at hayaan mo, Panginoon, na ang buhay namin ay patuloy naming mailaan sa paglilingkod sa iyo, sa pananalangin sa iyo, sa iyong kabutihan, Panginoon, sa aming mga buhay. At nagpapasalamat din kami, Panginoon, sa ilang pang mga bagay na ginawa mo, Panginoon, sa aming buhay. Patuloy naming tinatalaga ang aming mga sarili na patuloy na magpasalamat, magpuri sa iyo, hindi kalimutan yung mga bagay na ginagawa mo sa aming buhay. Purihin ka. Ito po ang aming dalangin sa Panginoon Jesus. Amen. Pagpalain nawa kayo ng Panginoon at ingatan kayo. Paliwanagin nawa ng Panginoon ang kanyang mukha sa inyo at mahabag sa inyo. Ilingap nawa ng Panginoon ang kanyang mukha sa inyo at bigyan kayo ng kapayapaan. Amen. Makakaupo na. Okay, magandang umaga po sa ating lahat. Puri po, Panginoon, dahil kahit na medyo masama ang panahon kanina, medyo marami po tayo ngayon. So, pagpunta ko po dito sa church, masyadong parang zero visibility. Sabi ko, baka baha na sa Nobeleta. At hindi naman po, salamat sa Panginoon. At ngayon ay tumila na, purihin po ang Panginoon. At good morning po sa lahat. No? Good morning din po sa mga visitors natin na nakasama sa pagsamba. Ganon din sa ilang mga kapatid na ating pong muling nakasama. Welcome po sa church. Yan. So, ang ganda nung ninawit ng ating mga kabataan. So, connected dun sa aming Sunday school sa kalalakihan. Ang lesson namin kanina is assurance of forgiveness. Yung katiyakan ng kapatawaran ng Panginoon. So, ganda ng message na kung saan ang Panginoon ay naghihintay na lumapit tayo at humingi tayong tawad. At tayo ipapatawarin, no? Kung tayo ay tapat na hihingi ng tawad sa kasalanan natin. At sabi ko, ganda ng boss ni ni Yaya, no? May pang-backup na tayo. Tataka nga ako bakit hindi kasama para mapagpahinga naman. Pagpahinga na yung mga pa-senior. Yan. Okay po, magandang umaga po muli. First Sunday
meron po tayong series na pinag-aaralan. Ako kung natatandaan niyo pa. Ano po yung first Sunday? Putting off the old man. Na kung saan pinag-aaralan po doon yung kalagayan ng natin nung tayo ay hindi pa nakakilala sa Panginoon. At ang pinaka-message doon is alisin natin yung mga kasalanan. Kasi yun yung old natin na tayo ay walang kaugnayan sa Panginoon. At sumunod na Sunday po ay yung putting in ba a new man naman. Na kung saan nung tayo ay nakipag-isa na sa Panginoon, tayo ay nagkaroon na ng bagong pagkatao. Dahil meron na tayong Diyos sa ating buhay. So, last Sunday ay pinag-usapan natin yung walking in the Spirit. Na kung saan yung mga taong nakipag-isa sa Panginoon ay makakalakad sa kalooban niya dahil filled siya ng banal na Espiritu at controlled siya at hindi siya basta maliligaw o hindi siya papunta doon sa pasama kundi sa pabuti kasi nililid siya ng banal na Espiritu sa pamagitan ng salita ng Panginoon na kanyang isinasabuhay. So, ngayon naman, kadugtong nito ay yung pag-uusapan natin, napunta sa akin yung family relationship. Sabi ko, bagay ba sa akin itong topic na to? Pero yung author naman itong Colossians, si Paul, ay single katulad ko. Kaya sabi ko, pwede sa akin to. Yan. So, ang title natin is God Designed for a Better Family. At ang pagkukunan po natin ng teksto ay matatagpuan po sa Colossians chapter 3, verse 18 to 21. Malabo ng mata ko. Mga babae, pasakop kayo sa inyong asawa sapagkat iyan ang naangkop sa mga nakikipag-isa sa Panginoon. Verse 19, mga lalaki, mahalin ninyo ang inyong asawa at huwag kayong maging malupit sa kanila. Mga anak, sundin ninyo lagi ang inyong mga magulang sapagkat iyan ang nakalulugod sa Panginoon. At last verse 21, mga magulang, huwag ninyong pagalitan ng labis ang inyong mga anak, baka masiraan sila ng loob. Purihin po ang pagkabasa ng kanyang salita. Tayo po ay sandaling manalangin. Diyos na banal, Diyos na dakila, patuloy po kami lumalapit sa iyo sa oras na ito. Patuloy na ikaw, Panginoon, ang pong kinikilala sa amin pong kalagitnaan. Ikaw po ang siyang manguna, magturo, at magbigay ng kaunawaan sa aming mga puso't isipan. Purihin ka, Panginoon. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Yan. So, yan sa verse na yan ay sinulat ni Paul. No, ito yung design ng Panginoon para sa isang pamilya na mga kumilala sa Panginoon. So, nakakalungkot lang isipin ilan lang po sa atin ang merong masasabi may magsasabi ng maayos yung pamilya namin. So, marami po ang magsasabi ng maraming hindi magandang alaala sa kanilang mga family. At sa Bible, makikita rin natin na merong mga pamilya na kung saan sila rin ay mga lingkod ng Panginoon, pero may kita natin na meron ding hindi magagandang nangyari sa kanilang family. So, una po, syempre, sina Eva at Adan. Nung sila ay nilikha ng Panginoon sa Garden of Eden,
at sila ay nagkasala. Sinisi, no, ni Adan, yung kanyang asawa, na si Eva. Dahil sa kanya, nagkasala din siya. Then, nagkaroon po sila ng 2 anak. No? Si Cain at si Abel. At alam po natin yung nangyari, pinatay ni Cain si Abel. At yun po, no, ang isa sa mga hindi maganda nangyari sa kanila. Sumunod po si Abraham, pinili siya ng Panginoon, pero siya ay nag-asawa ng 2. At nung magkasama pa yung 2 asawa nila, laging nag-aaway. Kaya walang nagawa si Abraham, kundi palayasin yung kanyang asawa kasama yung anak. So, sunod po si Jacob. No, si Jacob po ay nag-asawa rin po ng ilan. At nagkaroon po siya ng 12 anak. At yung 10 anak ni Jacob ay pinag-initan. No, yung si Joseph, hindi po ako si Joseph, na sa tingin nila ay paboritong-paborito ng kanilang ama. So, ibinenta nila para maging alipin. At syempre si David, no? Si David ay maraming naging asawa. Ito masaklap, no? Yung isang anak niya, no, ni-rape. Yung anak niyang lalaki, ni-rape yung anak niyang babae. Pagkatapos, nalaman nung isang kapatid, no, si Absalom, pinatay niya yung kanyang kapatid. So, may kita natin dito, no, na yung kasalanan na sumisira sa pamilya. Yung mga maling desisyon sa buhay. Kaya nga sabi po, one wrong decision can ruin your life. Kaya yung mga padre de pamilya, yung mga tatay, dapat meron kayong magandang plano sa inyong pamilya. At talagang inaayos nyo kasi hindi pwede na basta na lang tayo gagawa ng desisyon na hindi natin pinag-isipan. Baka ito ay makasira sa pamilya natin. No, tinuturo sa atin na dapat sa Bible na ang mga Kristiyano dapat isa lang. No, isa lang yung asawa. May kita natin dito doon sa mga story na 'yon. Merong mga ibang mga asawa. Kaya nagkakaroon po ng conflict within sa loob ng pamilya. So, at sa panahon natin ngayon, nakikita natin 'yan. Nakikita natin na yung mundo ay nagtuturo na mayroong mga ibang faith na pwede kang mag-asawa ng ilan. So, di ko nababanggitin, no? Pwede kang mag-asawa. At pag tinatanong naman sila, sinasabi nila yung mga babae, okay lang. Pero ang totoo, hindi po. Kasi ang nagkakaroon ng conflict yung mga anak. Then, sa panahon din natin ngayon, may mga bansa na katanggap-tanggap na yung homosexual marriage. At wala nang kapangyarihan ng simbahan para pigilan sila. So, salamat tayo sa Panginoon dahil sa bansa natin hindi pa naaalaw. Pero meron pong ilang mambabatas na pinipilit na ipasok yung SOGI bill. So, hindi pa naman yung tungkol doon sa homosexual marriage, pero sabi ng mga ilang mambabatas, kapag ito na ipasok, ito na yung susunod. Bagay ito yung parang first step at susunod na. Alam natin na hindi yan katanggap-tanggap sa Panginoon na yung lalaki sa lalaki ay magsasama, ang babae sa babae magiging mag-asawa. Dahil alam po natin, yung design ng Panginoon sa pag-aasawa, ang number 1 po dyan is to create generation. Ibig sabihin, magkaroon ng supling. So, paano magkakaroon ng supling yung dalawang parehas na sexual, no? Hindi po pwede.
Sinasabi nila, pag-ibig yun. No? Pwedeng sabihin, pero lustful. No? Makalaman, hindi po siya yung pagsasama na dinisign ng ating Panginoon. No? At si Pablo ay nagbigay po ng specific at practical na tagubilin para po sa mga Kristiyanong tahanan. At yan po yung ating pag-uusapan. Ano ba yung mga responsibility ng bawat member ng family? So, sabi dyan, number 1, wife responsibility to her husband. So, sabi po sa verse na binasa natin kanina, basahin ko po, meron dyan English and Tagalog. Sabi po dyan, wife, submit to your husband as is fitting in the Lord. Sa Tagalog po, mga babae, pasakop kayo sa inyong asawa sapagkat iyan ang kalooban ng Panginoon. Ang asawa ay dapat magpasakop sa kanyang asawa dahil ito ay angkop sa kanyang posisyon kay Kristo. So, una makikita po natin yung papel ng asawang babae, no? At sinasabi ni Paul, mga babae, pasakop kayo sa inyong asawa. Ayon sa nararapat sa Panginoon, ang asawa ay dapat magpasakop sa kanyang asawa dahil ito yung posisyon na ipinagkaloob sa kanya ng Panginoon. So, marami nagsasabi po na yung posisyon ng isang nanay o ng isang babae is unfair para sa mga lalaki. Pwede ko sabihin, oo, tama yun, unfair, dahil kung ang isang nanay ay naiiwan sa bahay, mas marami po siyang ginagawa. Pero, create kayo ng Panginoon na babae. So, ano yung pwede nyong ereklamo? Yan yung duty, yan yung ibinigay sa inyo ng Panginoon. No? Yung salita pong submit ay naging focus ng ilang mga kilusang feminist. Alam niyo po ba yung mga feminist? At suklam na suklam sila dun sa salitang submission. Kasi gusto nila equality. No? Pantay-pantay. Dapat parehas lang tayo kasi parehas lang tayo mag-asawa. Kaya gusto nilang higitan o pantayan ang mga kalalakihan. Pero dito po malinaw, no? Na hindi. No, meron pong order. Ang kahulugan ay labis na baluktot. Maraming maling bagay ang nagagawa sa ngalan ng submission para sa ibang tao. No, marahil unang bagay na sinasabi nila na tinanggal yung kanilang karapatan. Sila ay binabaan. No? Pero dito hindi naman sinabi tinanggal o kinansila yung kanyang position, kundi meron lang order. No? Si Paul, ginamit niya yung term dyan sa Greek, ginamit niya yung termino ng mga sa military. No? Alam natin sa military may mga rank. No? Merong private, merong sergeant, may captain. So, lahat kayo sundalo. Pantay-pantay kayo sundalo. Pero merong ranggo, no, na kailangang masunod. Hindi pwede na yung kapitan inuutusan ng private. No? Hindi yung pwede mangyari. No? Dapat ang private ay sumusunod sa kanyang captain. Ano sabi doon? Bakit kailangan gawin yon? Upang magkaroon ng kaayusan sa otoridad, sa relasyon. Kung hindi, ay magkakaroon po ng kaguluhan. Kung wala pong order, no, magkakaroon ng kaguluhan. So, dapat yung babae ay nagsasubmit sa mga asawang lalaki. No, kaya naisip ko ngayon, naririnig ko yung mga kwentuhan ng mga lalaki, uwi na ako, baka hanapin na ako ni Commander. Sabi ko, but yun ang tinatawag nila. Hindi ko alam kung sila ay under ng asawa nila o yun lang talaga yung term na ginagamit nila sa asawa nila, si Commander.
So, kaya nga, meron din yung ano, hindi ko lang kung kaugalian na, asa na ang ATM? Kailangan i-submit na ang ATM. So, hindi ko po alam kung yun ay mabuti, o kaugalian natin, o yung mga kababaihan ay magaling po silang mag-manage ng financial. Baka kumakanta sila na, kailangan ko ng money, money, money. Pambili ng pagkain. Pambayad ng kuryente. Tuition, tuition, tuition. So, sana magaling, no? Okay lang siguro na isubmit yung ATM kung magaling. Kasi ngayon, uso yung mga online shopping eh. Kawawa naman yung asawa. Yung asawa, damit, medyo butas-butas na, yung pantalon. Yung asawa, daming mga, sa katawan. Pero yung lalaki, halos wala na. Pagod na pagod magtrabaho, nag-overtime pa. So, ano ba yung role ng babae? Yan, mag-submit, no? Maging loyal. Siya ay sumuporta sa asawang lalaki. Ito pa, yung pagiging handang magbigay ng daan sa mga desisyon ng inyong asawa kahit na hindi ka sang-ayon. No, minsan may decision yung lalaki na hindi kayo pabor eh. Pwede bang kontrahin nyo? Siya yung head ng family. Pwede nyo siyang pagbigyan. No, kasi pinag-uusapan nyo naman. So, nakikita nung asawa nyo, lipat tayo ng bahay. Mas magulo kasi dito sa lugar na to eh. Ayoko yung mga bata na ma-adapt nila yung culture dito. So, ikaw naman, dahil marami kang mga friends doon, mga tropa pips, ayaw mong mapahiwalay sa kanila. Kasi pag walang ginagawa, sila yung kasama mo at nag-i-enjoy ka. Pero, yun ang sinabi, no? Kailangan, kahit hindi ka agree, ay sumunod, mag-submit ka sa asawang lalaki. So, sa Bible, ang mga babae ay hindi tinatawag na mababa o mga katulong ng kanilang asawa. Kasi diyan sa binasa natin ng panahon ni Paul, parang yung mga lalaki, parang binigyan sila ng kapangyarihan na parang ang turing sa mga babae, parang mga katulong. At meron silang kapangyarihan na higpitan yung mga kababaihan. So, sa panahon natin at dito sa ating Pilipinas, nakikita natin na minsan yung mga babae na yung yung nangunguna, no, sa tahanan, no, sa maraming mga kadahilanan. Siyempre, for the absent ng tatay, lalo na yung mga nasa abroad, no, nangunguna yung nanay. At kapag yung tatay medyo hindi strong, no, yung nanay na yung nagdidesisyon, no, naririnig ko dati sa tatay ko, nanay ko, wala kang wala kang pangarap sa buhay. Kaya ito na ang gagawin natin. So, hindi ko alam kung ilan sa atin ay ganon, no? Sabi po sa Efeso chapter 5 verse 24, hindi ko po sinulat diyan. Kung paanong nagpapasakop si Kristo, kung paanong nasasakop ni Kristo ang iglesia, gayon din naman ang babae ay dapat pasakop ng lubusan sa kanyang asawa. So alam natin yung church, ang head ng church, ang ating Panginoon. Ang overseer, ang pastor. Siya yung feeding, siya yung nagtitrain, siya yung nagde-disciple, at yung mga leaders ay sumusuport sa pastor. So, hindi pwedeng gawin ng pastor yung mga bagay na walang kaugnayan sa pinapagawa ng Panginoon. Ano ba yung design ng church na gustong ipagawa ng Panginoon sa pastor? No? Pero pagdating naman sa pastor, merong mga church na dinodominante yung pastor na parang hindi na siya pwedeng magdesisyon. Kailangan natin magbutuhan.
No, totoo po yan. Ako naniniwala na sa pagsasama-samang pag-iisip ng mga idea na makakabuti sa gawain, sa ministeryo ng Panginoon, ay mabuti. Pero meron pong pagkakataon na kung saan binibigyan din natin ng freedom yung pastor na magbigay siya ng idea o suggestion, ito kaya gawin natin, ito yung nakikita kong kulang dito sa church. Dapat binibigyan din natin sila ng freedom, pero may mga church din na dominante yung pastor. No, parang robot na, ito lang pastor, ito yung uniform nyo, ito yung opisina nyo, dapat 8 nandito na po kayo. So may mga ganon. No, parang employee, samantalang ang pastor, ang mga pastor, ang admin pastor, sila po yung admin ng church, ang head, ang ating Panginoon. Tandaan po natin yung mga pastor, malaki pananagutan nila sa Panginoon. Kaya hindi nyo dapat masyadong yung mga pastor natin. No? At binibigyan po sila ng freedom sa ibang mga pagkakataon. Kung ito po ay makakatulong sa paglago ng ating iglesia. So, nung ginawa ng Diyos ang relasyon ng mag-asawa, ginawa niya ito ng may kaayusan upang ito ay gumana ng maayos. No, kaya yan ay yung tamang order na ginawa ng Panginoon. No, dinisign ng Panginoon para maging mabuti yung ating family. So pangalawa, the husband responsibility to her wife. So ano naman po yung tungkulin o responsibility ng asawang lalaki sa kanyang asawang babae? Husband, love your wives and do not embitter against them. So sa Tagalog po, mga lalaki, mahalin ninyo ang inyong asawa at huwag kayong maging malupit. First is the obligation to love their wives. A form of Greek word agape is used here. This term indicates an unselfish sacrificial love for one another. The Bible is consistent in its portrayal of a proper husband-wife relationship. So ano ba yung sinasabi doon na yung pagmamahal ng asawang lalaki ay dapat sacrificial love? No, kung ang inyong asawa ay nagsasubmit na sa inyong authority, so ito naman yung responsibilidad nyo bilang asawang lalaki na mahalin ang inyong asawa at wag daw pagmalupitan. No, dito kasi nga sinabi ko kanina, yung mga lalaki nung panahon na yon, iba, lalo na sa Middle East hanggang ngayon, no, kawawa yung mga asawang babae. So maraming mga yung mga nagiging battle wife, no, binubugbog sila kapag hindi nagustuhan ng lalaki yung mga argument, yung mga ginawa niya. So, sinasabi dito ng Panginoon, sabi ni Paul, mamahalin mo yung asawa mo. No? Kasi alam natin, pinagkaloob yan ng Panginoon. Hindi sila dapat pinahihirapan. So, pag sinabi natin sacrificial love, may halong pagsasakripisyo. Paano ba mapapakita yung pagsasakripisyo sa inyong asawa? No? May asawa ka na. So, ang priority mo ay yung asawa. Asawa mo na, hindi na yung barkada mo. No? Hindi na yung mga libangan mo. So, yun yung mga dati mong ginagawa na gusto mo at nag-i-enjoy ka, isasakripisyo mo na yon para yung oras na mailalaan mo, mabibigay mo sa iyong asawang babae. So, mahirap lang dun sa mga may asawa nagtatrabaho sa abroad. Siguro, pinag-uusapan nyo na lang,
anong oras tayo pwedeng mag-usap, no, sa video call. Kasi mas mahirap nung dati na wala pa yung internet na yan. Mahirap yung communication. Di mo na alam kung ano yung nangyayari. So, ito yung sacrificial. Handa ka ng magsakripisyo. No? Katulad ng Panginoon na yung kanyang pagmamahal sa church. No? Ibinigay niya yung buhay niya para sa bawat isa sa atin. So, dapat yung pag-ibig ng isang lalaki ay sacrificial love. Dahil alam natin kung gaano po kahirap yung ginagawa ng mga nanay. No? At kung ang inyong work ay hindi pa sapat yung kinikita, so yung mga nanay nag-iisip ng mga sideline. So yung nanay ko, ang trabaho ng tatay ko, naalala ko, nagpipinta lang. Kaya yung nanay ko ay naglalabada. So 20 years naglabada ang nanay ko para masuportahan lang yung tatay ko sa pinansyal. Kasi 5 kami magkakapatid. No, medyo mura pa naman yung bilihin nun, pero ang hirap din, di ba? No, limang anak, lahat nag-aaral, tapos ang trabaho ng tatay ko, di naman siya regular eh. Pag may kontrata lang, pag wala, tenga. O, paano yun? No, yung tatay daw, pag walang pera, medyo hindi masyadong nag-aalala. No? Pero yung mga nanay, sobrang nag-aalala. So, yung mga anak nila, paano bibili ng mga kailangan, mga gamit sa eskwela? Pero yung mga tatay, yung iba parang chill-chill lang. Minsan nakakapag-shot-shot pa, no? Pero yung nanay, gulong-gulo na. So, ganun katindi yung kanilang pinagdaraanan. Kaya kailangan po silang mahalin. No? Yung sacrificial love, ipadama yung pagmamahal sa kanila. Kailangan niyang magsakripisyo para sa kanyang asawa. Dapat niyang isakripisyo ang oras at iba pang mga bagay sa kanyang asawa. Bakit to mahalaga? Ang mga asawa ay may mga espesyal na pangangailangan. Ang asawa ay may ilang limitasyon. So, may alam natin, may mga pangangailangan yung mga asawang babae. Hindi lang yung money. No? Alam niyo na yon. May mga pangangailangan sila na kailangan tugunan. Sunod po dyan, dahil sa sobrang dami ng problema ang kanilang kinakaharap sa bahay, meron na silang limitasyon. No, ubus na yung patient nila, tapos tayo mga lalaki, nagdadagdag pa. So, ang hirap ng kanilang pinagdadaanan. So, kailangan tayong mga lalaki, kayong mga lalaki na leader ng tahanan ay nangangalaga ng mabuti sa kanyang asawa. So, walang puwang, no, sa Bible na ang asawang lalaki ay abusuhin niya ang kanyang asawa. Dapat sila ay ating pangalagaan. Maging tapat ang mga lalaki sa kanyang asawa. So, ang pag-ibig ng asawang lalaki ay dapat personal. Kung kayo po ay naliligo, nagtututbrush, inaayos niyo yung sarili niyo, dapat gawin. Dapat ganun din. Ibig sabihin, yung pagmamahal nyo sa asawa nyo, parang sarili nyo pong katawan. So, nakakalungkot, madalas nakakaligtaan natin na hindi mapanatili ang magandang pagsasama. So, parang yung ibang mga lalaki, kapag napag-asawa na, pag nasettle na, okay na, parang binata. Parang binata, punta tayo doon, punta tayo dito. So, okay na. No? Yung mga ibang financial stable. Nakakalimutan na nila na yung kanilang asawa ay may mga pangangailangan. Kahit na po yung mga lingkod ng Panginoon, di pwede sabihin na busy ako sa ministries church. Ginagawa ko yung para sa Panginoon. Dapat nagkakaroon po talaga tayo ng oras sa ating asawa. Siyempre, kasama na din po yung ating mga anak. So, pangatlo po, yan. So, sa anak na po tayo, the children responsibility to their
parents. So, sabi po dyan sa Colossians 3:20, children, obey your parents in everything, for this is pleasing in the Lord. Mga anak, sundin ninyo lagi ang inyong mga magulang sapagkat iyan ang nakalulugod sa Panginoon. Ang paggalang sa iyong ama't ina at pagiging magalang sa salita at kilos at pagkakaroon ng panloob na sa loobin ay pagpapahalaga sa kanilang posisyon. Sabi, ang mga anak na sumusuway sa mga magulang ay tanda ng isang sanlibutan kung saan itinatanggi ng tao ang Diyos. So, yung mga anak daw na hindi sumusunod sa mga magulang nila, para daw silang yung mga taong hindi kumikilala sa Panginoon. No, hindi kinikilala ang Panginoon. No, sila ay masuwain. Dapat pansinin na kung ang isang anak ay hindi sumusunod sa kanyang magulang sa lahat ng bagay at hindi kinikilala ang kanilang authority, ang mga anak na yon ay hindi kikilalanin ang ibang otoridad. No, kaya yung mga bata, kung kayo po ay pinakausap ng magulang nyo, tinuturuan po kayo, kalimutan ko yung word susunod tayo. Sabi po dyan sa verse, in everything, in all things, sa lahat. Meron lang sinasabi sa Bible, no, si Paul, na exception. Kung kayo ay tinuturuan na gumawa ng masama, yun ay hindi nyo na dapat sundin. Pero kung lahat ng tinuturo sa inyo ay mabuti, dapat sundin nyo ang mga magulang nyo. No, sa lahat ng pagkakataon, no, sa lahat ng oras. Kung sa bahay, alam nyo, yung mga responsibility sa loob ng bahay, kung kayo yung mga anak, may schedule yan No, yung mga nanay nagagawa ng schedule. Ikaw maghuhugas sa umaga. Ikaw maghuhugas sa tanghali. Ikaw ang maglalampaso ng sahig. Kasi nanay ko aalis yun. Alam na namin yung gagawin namin. Yung kapatid ko, sunod sa akin, siya yung magpapaligo dun sa mga kapatid ko. Ako yung tagalampaso ng bahay namin. Pagdating niya, okay na. No, kakain na kami. So, pero yung ilang mga kabataan, ayaw na maglinis ng bahay. Ayaw na maghugas ng plato. Parang ang hirap gawin niya, pero ang daming oras na kung saan sinasayang nila yung kanilang buhay sa ibang mga bagay na hindi naman mahalaga. Lalo pag inuutusan, mamaya na, saglit lang. Pero 2 oras na lumipas, hindi pa rin sumusunod. No, kailangan mag-obey tayo. Inuutos ng Panginoon ni Paul na kung tayo ay mga anak, bata man tayo, may edad tayo, mag-obey tayo sa Kanya. Mag-obey tayo sa authority ng ating mga magulang. Sila yung inilagay. Minsan yung ibang mga anak, sabi, sana hindi na lang sila yung magulang ko. Sana iba na lang. No? Sana na lang ang nanay ko. No, pwedeng sabihin natin, hindi tayo nagkaroon ng mabuting magulang. O may mga hindi magandang ugali. O hindi magandang treatment sa atin. Pero magulang pa rin natin sila. No, sila yung binigay ng Panginoon. Kung hindi sila nagsanib puwersa, wala kayo. Di nyo ba alam yun? Kung hindi sila nagsanib puwersa, wala po tayo. No, hindi po natin ma-enjoy yung buhay na to. Hindi nyo ma-enjoy na magkaroon ng girlfriend, ng boyfriend dyan, makapag-asawa kayo. Tama ba? Biyaya ng Panginoon yung mga magulang natin. Ibinigay niya yan bilang authority sa atin. Doon po sa Colossus chapter 3, wala po dyan, na kung saan, chapter 3 verse 22, kung sinasabi po doon, yung
mga alipin, basahin ko lang po, mga alipin sa lahat ng bagay ay sundin ninyo ang inyong amo. May nakakakita man o wala. Maglingkod kayo, hindi upang kalugdan ng mga tao, kundi kayo'y talagang tapat at may takot sa Panginoon. So, sabi doon yung mga alipin, no? Kasi yung amo, maraming business yan eh. Umaalis, no? Kung saan nagpupunta. At yung alipin, dapat maging tapat siya. Kahit wala yung kanyang boss, nagtatrabaho siya. Ginagawa niya yung dapat niyang gawin. No? Kung tayo ay nagtatrabaho sa pabrika, nagtatrabaho tayo sa mga private company, di ko alam kung anong ginagawa nyo, lalo kung kayo ay panggabi at wala yung boss. Kasi nung nagtrabaho ko sa EPSA, ayoko ng panggabi kasi hindi ako regular eh. Yung mga kasama kong regular doon sa EPSA, natutulog. Ikaw na muna bahala dyan. Sabi ko, 4 na makina papaganahin ko. Ano, okay ka na? Mag-break ka ng 1 oras. Sabi ko, ang hirap. Ayoko na ng panggabi. Kasi wala yung mga boss eh. Pag umaga kasi, andyan yung supervisor, andyan yung manager, papasok-pasok sa production, patingin-tingin. So, pakitang gilas yung mga regular doon. So, kawawa. No, hindi ko alam. Kung yung tayo ay tapat sa ating mga boss, sa ating mga trabaho, no? At yung mga magulang, no, sa panahon natin ngayon, pag nawala, wala sa bahay. So, ano po ginagawa ng mga anak? Psst, psst, psst. So, meron naman nagkukulong sa kwarto kasi yun ang kanyang ano. 2:00 na, di pa kumakain ng tanghalian. No, marami pong ganyan eh. Mga nagiging introvert na. Kasi hindi na nakikisalamuha sa mga ibang mga kabataan, mga tropa niya, doon sa kwarto. Kaya mas gustong-gusto nila kapag wala yung magulang nila kasi mas nag-i-enjoy sila. Kasi pag nandyan, ayaw nila. So, dahil ang alipin ay tumatanggap ng parehong utos gaya ng mga anak, maliban sa kanilang Panginoon, ang alipin ay tinawag na sumunod sa kanilang amo sa lahat ng bagay. Gayunpaman, kung ang isang anak ay hindi kailanman matututo sa pagsunod sa lahat ng bagay, siya ay makikipaglaban sa pagsuway sa natitirang bahagi ng kanyang buhay. Ibig sabihin, itong batang to na masuwayin, no, ito yung magiging sakit ng lipunan. No? At susuwayin niya lahat ng batas. No? Pagdating pag siya ay nag-aaral, hindi niya susundin yung teacher niya. No? Hindi susundin yung mga tanod, yung mga ibang authority. Kasi sa bahay, hindi siya sumusunod. Merong mga magulang, nakikita ko naman, mabubuti po sila. At maayos naman nilang inaalagaan yung mga anak. Pero, yung mga anak, ang layo. No? Parang, anak mo ba to? Anak nyo ba yan? Kasi parang hindi eh. No? At sa Bible, nakikita din natin yun. Na mabubuti yung magulang, pero yung mga anak talagang hindi sumunod doon sa kanilang nilakaran. Iba yung landas na kanilang tinahak. Ang mga batang Kristiyano ay may kaugnayan sa Diyos, ay hindi sila dapat makilala sa pamamagitan ng pagsuway sa kanilang magulang. So, kinakausap ni Paul dito yung mga anak na Kristiyan. No? Pag sinabi niyong Kristiyano, kayo ay mananampalataya sa Panginoon, dapat hindi, yung buhay niyo ay hindi nakitaan ng pagsuway sa magulang niyo. Talagang nag-o-obey kayo sa magulang nyo. Kaya pag sinabi nila, anak, huwag ka muna mag-boyfriend. No? Huwag ka muna mag-girlfriend. Eh, sasabihin lang ng anak, oh, ma. Oh, dad. Ako bahala. Kaya ko yan. Kaya ko yan. So, bigla na lang, isang araw, ma, ito, best friend ko to. Kaibigan ko to.
Girlfriend ko boyfriend ko. Sabi ng nanay, wala na, no? Tinatanggap na lang. So, ang bait ng mga magulang eh. Pero yung iba, dahil talagang matindi yung magulang nila, tinatago na lang. Hide and seek. So, pero alam naman natin, walang lihim na hindi nabubunyag. Walang maitatago. No? Malalaman at lalabas din yung katotohanan. So, tayong mga Kristiyano, mga anak ay nagbibigay ng karangalan sa ating mga magulang. Dapat nating hangarin na parangalan ang ating mga magulang sa parehong paraan kung paano tayo nagsisikap na magbigay ng kaluwalhatian sa Diyos sa ating mga iniisip, salita at kilos. Merong mga Kristiyano, pagdating sa church, ang galing. No? Ang galing sa ministry, on time, ang sipag-sipag. No? Pero pagdating sa bahay, bagsak, below the average. Pag nirate ng nanay, 1 to 10, 2 lang, 2. 2. Pero pagdating sa church, grabe. Kaya nga yung kantang minsan nakakilabot kantahin Mahal na mahal kita, Panginoon. Talagang paborito ng mga kabataan. Kailan di kita ipagpapalit. Pero inuutos ng Panginoon, hindi nila nagagawa. Pero pag sila nasa church, feeling mo, napaka mabuting bata to. Pero pag kinausap, yung kanilang magulang, di nga nagliligpit ng ng higaan Bagsak. Di nga yan naghuhugas ng plato Ano nga yan Siya nasusunod kung anong oras niya gusto umuwi. Basta gusto niya gawin, ginagawa niya. Wala na kami magawa. No, yun ang sinasabi ng mga magulang. So, sabi dito, ang karangalan nagbubunga ng pagpupuri, hindi pa parangalan ng Diyos ang mga hindi sumusunod sa Kanyang utos na parangalan ng kanilang magulang. So, meron pong video doon sa reel ko napanood yun. Graduation ng mga estudyante. So, parang tapos na, yung mga bata, nilalapitan nila yung parents nila. Hinahag, kinikis, at may mga umiiyak-iyak pa. Pero may tatay doon, nakaganon lang. Nahanap niya yung anak niya. Nahanap ba? Sabi nung nakalagay doon dapat hindi niyo to ginagawa sa magulang niyo. Hindi ko alam kung nahihiya siya o kung nag-CR siya, kung anong ginawa niya. Pero ang tagal. Siya lang yung tatay doon na walang lumapit. So, alam niyo po, yung mga magulang natin, alam natin yung sakripisyo nila para matugunan yung pag-aaral. No, yan yung pinakagusto nilang matapos natin yung makapagtapos tayo ng pag-aaral para magkaroon tayo ng magandang future sa buhay natin dito. Pero yung hindi natin mabigyan ng parangal. So, kapag graduation, dapat yung anak ang nagbibigay ng gift sa magulang. Pero baliktad, di ba? Tayo pa yung binibigyan, pero ang nagsakripisyo ng todo, yung mga magulang natin. Pero sa magulang, yakapin nyo lang siya at sabihin nyo, salamat, salamat ma, salamat pa, salamat tay. Okay na sila doon. No? Marami ng pansit, minudo dyan. Di ba? Pero sabi doon, dapat binibigyan ng parangal ng mga anak yung mga magulang nila. So, isa yun sa sa obedience na tinuturo ng Panginoon sa bawat isa. Sabi dito, kung nais nating kalugdan ng Diyos at pagpalain, dapat nating igalang ang ating mga magulang. Ang pagpaparangal ay hindi madali, hindi laging masaya at tiyak na hindi posible sa ating lakas. Ngunit ang karangalan ay isang tiyak sa landas patungo sa ating layunin sa buhay, sa pagluluwalhati sa Panginoon. No? Kaya ulitin ko pong basahin yung verse diyan. Sabi, mga anak, sundin nyo ang inyong magulang sa lahat ng bagay sapagkat ito ang nakalulugod
sa Panginoon. Ito yung design ng Panginoon para maging mabuti yung ating relationship sa ating family. Mahaba na tayo. The parents' responsibility to their children dapat. So, nagkamali lang po yan. Typing error. Pasensya na po kayo. 100 years old yung nanay. Tapos 60 years old yung anak. Kaya tinawag din na parents. Okay lang po yan. Okay lang po. Children's po yun. Children's. Okay. Sabi po dyan, Father, do not provoke your children so they will not become disheartened. No, sa Tagalog po, mga magulang, huwag ninyong pagmalupitan ng labis ang inyong mga anak at baka masiraan sila ng loob. No, sabi John, Father who provoke their children can cause discouragement. Children rely on their father to offer encouragement. When father fail in this aspect, it can have long-lasting impact on the well-being of the child. No, totoo po yan. So, pag pinakinggan po natin, pag yung mga anak po ay naglabas ng kanilang saloobin sa kanilang karanasan, no, sa kanilang magulang, laging yung tatay yung nababanggit. No, yung tatay nila ay pinagmalupitan sila. No, emotionally na-abuse sila, physically na-abuse sila. At yan isa sa mga maraming case, no, na napapile ng mga anak, no. Kahit ayaw nilang gawin, pero yung mga magulang, especially sa mga tatay, sila yung nakakapag-abuso. So diyan binanggit ni Paul, no, parents, pero ang personal responsibility ng pagdidisiplina po ay ibinigay sa mga tatay. Pero yung pagdidisiplina na yon ay hindi po dapat sobra o mahigpit. No? Kung pumalo tayo, grabe naman yung ginagamit natin. Bawal po gamitin yung sinturon na may bakal sa dulo. Bawal po gamitin yung kawayan. Bawal po gumamit ng 2x2. No? Pag pinalo sa puwet lang, pag kinausap natin, pinangaralan natin sila, huwag tayong magmumura. No? Huwag natin silang mumurahin or dinuduro-duro natin. At huwag natin silang pinagsasabihan sa harapan ng maraming tao. Emotionally, po yan? Abuse. No, alam natin na nakakahiya yun. Na ako naranasan ko yan, pinapalo ako sa kalsada ng tatay ko. At nakakahiya yun sa mga kapitbahay. Tapos bubulihin ka ng mga kalaro mo. Ang sakit nun kasi tatay mo yung gumagawa nun sa'yo. So, inuutos dyan na huwag nating pagmalupitan yung ating mga anak sa pagdidisiplina sa kanila. So, ang Kristiyanong ama, hindi dapat labis ang pagtutuwid, pagmamalupit sa kanilang mga anak kung hindi sila ay panghihinaan ng loob. Mawawalan sila ng sigla, magtatampo at magre-rebelde. Sasabihin nila hindi sila mahal ng kanilang magulang. So, yung number 1 dyan, nagre-rebelde. No? Umaalis sila ng bahay. Naghahanap sila ng isang lugar, isang grupo na kung saan mararamdaman nila na kinakalinga sila. Kaya kung saan-saan sila napupunta, lalo na sa barkada. Bago yung barkadang nasamahan nila, mga nagiinom, naninigarilyo, at kung ano-ano pang ginagawa, yon, natututunan din nila yung mga bisyo na yon. At kalaunan, malala na yung mga anak.
So, bilang ama ng tahanan, leader ng tahanan, at kasama na po yung nanay dyan, maging maayos po yung ating pagpapalaki sa ating mga anak sa gabay ng salita ng Panginoon. Kaya nga maganda, meron dapat family devotion na ginagawa yung ating mga family. Once a week, no? Magsiset tayo. Maganda yung mga Friday dahil Saturday wala nang pasok. So, ganon. Kasi pag mahigpit ang pagdidisiplina sa kanila, nagiging tragic, no, sa buhay nila. At pag sila rin po ay lumaki, ganon din yung ginagawa nila. At yung kanyang communication sa ibang tao, ganon din, no? Nakikipag-away sila. Kasi doon na nila nilalabas yung kanilang sama ng loob, yung sakit na naranasan nila sa loob ng pamilya. So, may ilang mga magulang nagpapabaya sa kanilang anak para sa trabaho. Nagtatrabaho sila ng mahabang oras upang magkamit ng ilang tiyak na halaga. At ito ay nagpapalayo sa kanila. Sa huli, sinasaktan nito ang mga anak emotional at spiritual. Kaya kung head ng family, kung tatay, ay pag sinabi ng tatay sa asawa, oh, babe, Han, sugar, ako na magtatrabaho, sa bahay ka na lang. Kasi nga, kailangan magabayan yung mga anak. Kasi kung parehas po nagtatrabaho, mahirap po no? Sino yung gagabay sa mga anak? Diba sabi yung nanay, ilaw ng tahanan. Pag nawala yung ilaw, saan po? No? Parang tayo yung nagbibigay ng daan sa anak kasi sinusundan yung ilaw wala kayo. No? Saan sila pupunta? No? Kung sapat naman po yung kinikita ng asawa nyo at kaya naman kayong buhayin at ibigay pa na bakit kailangan nyo pang magtrabaho. So, yung kanina, banggit ko yung feminist ayaw nila. No? Kahit sila ay kaya namang buhayin, mas gusto nila na magtrabaho, na ipurso yung karir at isakripisyo yung mga anak nila. No? Kaya nga po sa Western tsaka sa Amerika, grabe yung mga bata. No, grabe na yung mga ginagawa nila kasi wala silang magulang na gagabay sa kanila. So, consideration siguro, kung talagang hindi sapat yung kinikita, may mga sideline, pero dapat meron tayong oras para sa mga anak natin. Kasi kung i-observe po natin, kung titignan natin, kung bawa, titignan ninyo yung pamilya nyo, sa pamilya ng iba, na ang tatay lang nagtatrabaho, tapos yung nanay ay nasa bahay. Makikita po natin sa mga Christian family, yung mga professional na babae na ginibap yung karir nila para mapangalagaan yung mga anak. Maayos po yung mga bata may mga honor, maayos yung kalagayan nila. Hindi katulad nung parehas nagtatrabaho, alam natin yung ibang bata, wala ayaw na nila mag-aral. Pag tinanong mo sila, ano bang gusto mo? Gusto ko na mag-asawa. Wala na kasi silang gustong gawin pa. Bakit? Wala pong gumagabay sa kanila. Kailangan po ng gabay ng mga anak, especially sa mga nanay. Kung yung tatay nyo ay talagang busy sa trabaho. No? Tatay, pangdiinan yan Ba? Yung nanay, kinakausap, sasabihin ng asawa niya, kausapin mo nga anak mo ng masinsinan kasi hindi sumusunod sa akin. No? Pero dapat nagagabayan po kasi magkakaroon sila ng nasasaktan sila emotionally. Pag tinanong yung mga anak niyo, ano gusto nila? No? Yung pagmamahal ng magulang nila. Yung attention na naandyan yung magulang nila. No? May mga testimony, kahit yung bata pa, mga bata, honor student, pero walang magulang, iyak na iyak doon sa stage. Pero kasama niya lola niya, hinahanap niya daddy niya tsaka mami niya. Pero yung lola niya lang yung naandun.
Hindi niya matanggap, hinahanap niya. Tapos meron naman mga bata, magpe-perform ng ballet. Nahanap ng bata, yung magulang. Yan nung nakita niya, umiyak siya muna. Nung nakita niya, tuwan-tuwa siya. Parang yung support sa anak ay nagbibigay ng encouragement. No? Nagagabayan natin sila sa kanilang buhay. So, hindi dapat pinapakita o ginagawa ng magulang ang favoritism sa mga anak. So, ito yung nangyari dun sa kay Jacob. So, parang napuno ng selos, ng galit yung mga kapatid niya sa kanya. Kaya ang ginawa, hinulog siya sa balon at binenta siyang alipin. Hindi dapat pinapakita ng magulang na meron siyang favoritism sa kanyang mga anak. So, gaano kadalas na nagkakaroon ng sama ng loob yung magkakapatid dahil sa treatment ng magulang. Tapos, itong kapatid mo, talitalino, ikaw, ang tigas-tigas ng ulo. No, ikaw, itong kapatid mo, napakabait, ikaw, napakasuwayin mo. So, pinagko-compare natin sila, pero magkaiba po sila ng pagkatao. Magkaiba sila ng kakayanan. So, pero parehas nyo po silang anak. So, bilang magulang, hindi tayo dapat nagpapakita ng favoritism. Dapat pantay-pantay po ang pagtingin natin sa kanila. Kaya nga yung may mga anak na may mga problema, no, sila dapat yung mas binibigyan ng binibigyan din sila ng mas oras. No, kasi siguro may mauunawaan naman ng isang anak na yung kapatid niya ay ganon. No, pero hindi natin dapat pinapakita na yung favoritism sa anak. Dapat pantay-pantay lang po. So, yan po yung ating responsibility bilang mga magulang sa ating anak. Palakihin po natin sila na may takot sa Diyos. Palakihin po natin sila na sa gabay ng Panginoon. At sabi po sa Ephesians, dito na po tayo magtatapos. Sabi po, Ephesians chapter 2 verse 19. Consequently, you are no longer foreigners and strangers, but fellow citizen with God's people and also member of His household. So, tayo po ay pamilya na pinagbuklod ng Panginoon. Nilagay niya sa kanyang family. So, bilang member ng bawat pamilya, dapat nagagawa po natin yung ating mga responsibility. Maging mabuting asawa, no? At maging mabuting anak, maging mabuting magulang. Yan po yung design ng Panginoon para maging maayos yung ating relationship sa ating mga pamilya. Purihin po ang Panginoon at pagpalain po tayong lahat. Sige po, tayo pong lahat ay tumayo at magwakas sa panalangin. Dakilang Diyos na aming Ama, kami po ay nagpupuri sa iyo at nagpapasalamat sa umagang ito na kami iyong pinagsama-sama upang ikaw ay papurihan. Parangalan, Panginoon, sa aming buhay. Salamat po sa iyong mga salita na nahayag sa umagang ito. Hindi lang namin ito dapat napakinggan, kundi ito ay amin pong isabuhay. Alam po namin kung gaano kahalaga ang mga responsibilidad na inatang mo sa amin bilang iyong mga anak. Bilang asawa, bilang magulang, bilang anak na kami ay susunod sa iyong mga salita na maging mabuti kami sa bawat isa upang magkaroon po ng maayos na samahan sa aming mga tahanan dahil alam po namin na ang pamilya ay ang bumubuo ng lipunan at ito ay dapat na lumago sa pagkakilala sa iyo, sa pananampalataya sa iyo. Tulungan mo po kami sa aming pong mga kakulangan, sa aming mga asawa, sa anak at sa bilang mga magulang
tulungan mo po kami na sa iyong gabay, Panginoon, makasunod kami sa iyong kalooban. Purihin ka, Panginoon, at hayaan mo, Panginoon, na ang buong linggo na aming pong pagdadaanan ay patuloy na samahan mo at pagpalain ang aming pong mga trabaho, ang aming mga pag-aaral, ang aming mga pag-aasikaso, Panginoon, sa aming mga tahanan. Purihin ka, sa iyo po namin maingat at binabalik ang lahat ng papurit pasasalamat sa tanging pangalan lamang ng aming Panginoong Hesus. Amen. Ang Diyos na nagbibigay sa atin ng pag-asa ang magkaloob nawa sa inyo ng kagalakan at kapayapaan sa pananalig upang sumagana kayo sa pag-asa sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Espiritu Santo.